Upang makatakas sa Soul Flame attack ng ating bida, agad na ginamit ni Yinsi ang lihim na teknik na Lock of Fate. Sa saglit na ma-activate ang teknik, isang matindi at makapangyarihang liwanag ang nagsimulang kumislap ng maliwanag, at kasabay nito, maraming bilang na mga talisman ang nagsimulang umikot sa paligid ni Yinsi. Sa sumunod na sandali, ang mga talisman na iyon ay mabilis na humarurot patungo sa lahat ng naroon sa loob ng Black Dragon Society, at mahigpit na dam-aikit sa kanilang mga katawan. Tulala ang mga tao nang makita ang napakaraming nagniningning na talisman na lumilipad patungo sa kanila. Hindi nila maintindihan kung ano ang mga ito, at bago pa sila makakilos, dam-aikit na ang mga ito at sinimulan silang eye-lock sa kinatatayuan nila. Nagulat ang lahat ng selyuhan sila ng mga talisman. Sinubukan nilang kumawala ng buong lakas, ngunit hindi man lang may galaw ang kanilang mga katawan dahil sa epekto ng lock skill. Sa sandaling iyon, may nagtanong ng may pag-aalinlangan, "Chairman, ano ang balak ninyong gawin?" Isang tao sa tabi niya ang nagsalita sa nanginginig na tinig, "Chairman, bakit niyo kami kinukulong?" Pagkatapos ay may sumigaw sa takot, "Ang lakas ko. Nawawala ang lakas ko." Gaya niyon, lahat ng tao sa malapit ay nadikitan ng mga talisman na patuloy na humihigop ng kanilang lakas. Matapos silang mahuli lahat, sinimulan ni Yinsi na gamitin ang kanyang mga talisman upang direktang sipsipin ang kapangyarihan mula sa kanilang mga katawan. Manipis na agos ng enerhiya ang lumabas mula sa kanila at sumanib sa katawan ni Yinsi. Habang hinihigop ang kanilang haba ng buhay at lakas, tumawa si Yinsi at namutya, "Ibigay ninyo sa akin ang inyong lakas at buhay." Sa sandaling ito, umalangaw ang mga tili sa buong Black Dragon Society. Biglang sumugod ang isa sa mga skeleton warrior ng ating bida at inatake ang mga talisman na nakadikit sa mga taong nakakulong. Gayunpaman, kahit ang napakalakas na hataw ng palako ng skeleton warrior ay hindi nagawang putulin ang mga talisman sa isang tira lang. Nakikita ito, mariing nag-utos ang ating bida sa skeleton warrior, patuloy na tumaga. Huwag titigil, ngunit huli na ang lahat para sa iba, ang ilang mga tao ay nagsimula ng matuyo. Habang nauubos ang lakas, nangulubot sila hanggang sa magmukhang mga kalansay. Sa kabila nito, patuloy na sinubukan ng mga skeleton warrior na palayain ang mga natitira. Dahil dito, nagalit si Yinsi at malamig na sinabi, "Walang silbi yan, Linmuyo. Hindi mo masisira ang aking Lock of Fate. Dudurugin ko ang lahat ng iyong summons, pagkatapos ay pagdurusahin kita ng walang hanggan at gagawin kitang aking Shikigami." Sa kabilang banda, tiningnan ng ating bida ang mga tao at seryosong nag-isip, masyado pang pilit ang mga paraan ko laban sa mga god-level experts. Nang walang pag-aalinlangan, agad niyang ipinatawag ang Lick General at inutusan itong i-activate ang mga buffs. Itinaas ng Lick General ang kanyang tungkod at binigyan ang lahat ng skeleton warriors ng Thunder Halo, Poisonous Halo, at Fire Halo. Dahil sa mga buffs, sumugod ang mga skeleton warriors kay Yinsi ng may mas matinding lakas. Ang mga may fire buffs ay nagpakawala ng apoy, ang may thunder ay naglabas ng kuryente, at ang may poison ay umatake gamit ang lason. Sa galit ni Yinsi, itinaas niya ang kanyang tungkod at sumigaw, "Nangangahas kayong makipaglaro sa kidlat. Lumabas ka, Shikigami, Child of Thunder." Sa paglitaw ng Child of Thunder, bumagsak ang napakaraming kidlat mula sa langit. Inutusan ito ni Yinsi na atakihin ang ating bida. Isang malakas na kidlat ang direktang tumama sa katawan ng bida. Subalit, sa sandaling tumama ito, agad na nag-activate ang kanyang electric element immunity, kaya walang naging epekto ang kidlat. Gulat na gulat si Yinsi. Pinawisan siya sa noo at sumigaw, "Anong nangyayari? Bakit hindi man lang siya masaktan ng Child of Thunder?" Habang nagkakagulo, biglang lumitaw si Bai sa harap ng Child of Thunder. Nag-ipon siya ng lakas sa kanyang kamao at sa isang paputok na galaw, sinuntok ang Child of Thunder mula sa malayo. Tumagos ang enerhiya ng suntok sa dibdib nito hanggang sa kabilang panig. Agad na natalo ang Child of Thunder ng napakabilis. Lumingon si Bai sa ating bida at seryosong sinabi, "Bata, sapat na ba ang laro mo? Sinabi ko na sa iyo, ipaubaya mo sa akin ang kanyang Shikigami." Nag-alangan ang bida, nagkamot ng ulo, at sumagot, "Naiintindihan ko, guro." Naging seryoso ang bida at ginamit ang kanyang mga primal rune skills, ang Strong Soldiers at Gathering Force. Gamit ang kanyang scythe,
isa-isang winasak ng ating bida ang mga talisman ni Yin-Si. Natarante si Yin-Si nang makitang mabilis na nasesira ang kanyang teknik. Ang aking Lock of Fate. Tumaas ng 10 beses ang lakas ng atake ng batang ito. Galit na sumigaw si Yin-Si, kung kaya mong sirain ang Lock of Fate, ibig sabihin ay kaya mo akong saktan. Isang level 53 na bata lang, nangangahas na hamunin ang isang God-level expert. Agad niyang ginamit ang Shikigami Fusion. Isang malakas na ritual ng kidlat ang lumitaw sa kanyang paanan. Habang ina-activate ang skill, sinabi ni Yin-Si, sipsipin ang enerhiya at magsanim. Sa pagsisimula ng skill, isang dambuhalang dami ng makapangyarihang enerhiya ang uminag sa paligid ni Yin-Si. Napakalakas ng enerhiyang ito, nagniningning habang kumakalat sa buong paligid. Nagtipon ng makapangyarihang life energy sa paligid ng pormasayon, at habang ginagawa ito, tumawa si Yin-Si at sinabi, kapag nagtagumpay ang aking summoning, kayong dalawa ay mananatili na rito habang buhay. Nang makita ito ni Bai, naging seryoso siya at nag-isip, nabalitaan ko na ang pinakamalalakas na Onmyoji ay kayang magpatawag ng mga legendary Shikigami. Hindi ko inakalang naabot na ni Yin-Si ang antas na ito. Sa sandaling iyon, isang matinding nilalang ang nagsimulang mabuo mula sa ritual. Ang unang nakita ay ang mata nito. Sa saglit na lumitaw ang mata, isang nakakapanghina na presyon ang bumalot sa buong lugar, at may itim na enerhiyang lumalabas sa paligid ng mata na kumakalat sa kapaligiran. Dahil dito, naging seryoso ang ating bida. Inilabas niya ang Poison God's Blood Essence mula sa kanyang inventory at sinabi, napakalamig at napakasamang aura, hindi ko ito gusto. Nang walang pag-aantala, ipinatawag niya ang Poison Thunder Beast at pinasugod ito sa gitna ng ritual upang tuluyang wasakin ang pormasayon. Sa bilis ng kidlat, humarurot ang Poison Thunder Beast patungo sa ritual. Si Bai, na nasa himpapawid, ay mabilis na lumipad ng mas mataas nang mapansin ang Poison Thunder Beast, dahil isang nakamamatay na lasong gas ang nagsimulang kumalat. Habang nakatingin sa lason, sinabi niya, hindi man lang nagbabala ang batang iyon. Ayaw kong mahawahan ng nakamamatay na lasong iyan kahit bahagya. Samantala, nakarating na ang Poison Thunder Beast sa harap ng ritual. Nagpakawala na ang ating bida ng isang napakatinding lason gamit ang essence ng Poison God. Ginamit ng Thunder Beast ang skill na Poison Engravings upang sipsipin ang lahat ng lason sa paligid patungo sa katawan nito. Matapos makasipsip ng dambuhalang dami ng lason, ibinuko ng Poison Thunder Beast ang kanyang bibig para sa isang Poison Bombardment attack. Nang makita ang nakakatakot na atake ito, tuluyang natarante si Yin-Si at sumigaw, anong klaseng skill ito? Bago pa man makatakas si Yin-Si, sumabog ang malakas na lason sa buong lugar. Hamampas ang lasong gas sa katawan ni Yin-Si habang desperado siyang sumusubok na protektahan ang sarili. Gayunpaman, sa loob lang ng ilang saglit, tuluyang nilamon ng lason ang kanyang katawan at nagsimula itong matuno. Habang nakikitang natutunaw ang sariling katawan, sumigaw si Yin-Si sa matinding takot, imposible ito. Anong klaseng lason ito para makaya nitong tunawin ang aking God-level na katawan? Maya-maya pa, tuluyang naluso ang kanyang katawan at kalansay na lamang ang natira. Kasabay ng pagkapuksa ni Yin-Si, gumuho at nawasak din ang ritual. Mula sa langit, gulat na napatingin si Bai sa lasong gas at sinabi, napakasidhing lason. Bagamat karaniwang mahina ang pisikal na katawan ng isang summoner, hindi ko inaasahan na magagawa ito ni Lin Muyo. Hindi nagtagal, unti-unting tumahimik ang buong lugar. Ang lahat ng skill na ginamit ni Yin-Si ay naglaho at nawala. Nang bumalik ang katahimikan, lumapit ang mga elder ng Black Dragon Society sa ating bida at kay Bai. Sandali silang tiningnan ni Bai at, nang walang sinasabi, agad siyang nag-teleport palayo kasama ang ating bida. Matapos silang umalis, bakas pa rin ang takot sa mukha ng mga natirang tao sa Dragon Society, dahil ang lugar kung saan nagpakawala ng lason ang ating bida ay balot pa rin ng nakamamatay na gas. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Anong mga sorpresa kaya ang naghihintay sa atin sa susunod? Alamin natin sa darating na episode. Siguraduhin i-rate ang chapter na ito mula 1 hanggang 10 sa comment section sa ibaba. Magkikita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo at paalam.